Maraming bagay sa mundo ang sadyang napakahirap ipaliwanag. Minsan, ang mga kababalaghan ay nag-iiwan ng bakas sa pamamagitan ng mga larawan. Number 10. Ang multo ni Lolo. Ang larawang ito ay kinuhanan ni Denise Russell noong 1997. Sa unang tingin ay mukhang pangkaraniwang larawan lamang ito ng kanyang lola. Ngunit makalipas ang ilang taon ay napansin niyang may imahen sa likod ni Lola na kamukhang-kamukha ng kanyang lolo na pumanaw na. Eksaktong 12 taon mula nang kinuha ang larawan. Number 9. Ang multo ng batang lalaki sa Amityville. Ang larawang ito ay kuha sa loob ng bahay sa Amityville, New York noong 1976. Sa larawang ito makikita ang batang lalaki na namumuti ang mga mata at nakasilip mula sa pinto. Hinihinalang ang bata sa larawan ay multo ni John DeFeo. Siya ay 9 na taong gulang na bata na tumira at pinaslang sa bahay na ito. Number 8. Ang multo ng sanggol. Noong 1946 sa Queensland, Australia, ay isang nagluluksang ina ang tumungo sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang anak na sanggol pa lamang. Kinuhaan niya ng litrato ang puntod ng kanyang anak. Nang kanyang ipadevelop ang larawan, ay laking gulat niya nang makita ang imahe ng isang sanggol na nakaupo sa tabi ng puntod ng kanyang anak. Sinasabing ang mga katabing puntod ay libingan rin ng iba pang mga sanggol. Number 7. Ang multo sa bukid. Di sinasadyang makuhaan ng litrato ang isang lugar sa bukid na nagngangalang Chewin Berry Farm sa Southern England. Ang larawan ay kuha ni Neil Sandbach bilang parte ng kanyang photography project. Ayon sa mga nagtatrabaho sa bukid na iyon, malimit silang makakita ng multo ng batang lalaki na nakaputi. Number 6. Ang multo ng bata sa tabi ng riles. Ang larawang ito ay nagpapakita ng kakaibang imahen na mukhang bata. Ang riles na ito ay matatagpuan sa San Antonio, Texas. Ayon sa mga kwento ng mga taga roon, ang riles ay pinamumugaran ng mga multo ng mga bata na namatay dahil sa aksidente na nangyari noong 1940. May mga kwento rin na ang mga sasakyan sa lugar ay itinutulak ng mga multo upang mailayo ito sa panganib. Number 5. Ang multo sa loob ng kotse. Isang araw ay binisita ni Mrs. Chinnery ang puntod ng kanyang ina noong 1959. Matapos kumuha ng ilang litrato sa sementeryo, ay kinuhaan rin niya ng litrato ang kanyang asawa na naghihintay sa loob ng kotse. Nang ma-develop ang picture, nagulat sila nang makita ang imahen ng isang tao na nakaupo sa loob ng kotse sa likod ng kanyang asawa. Number 4.
ang multo sa Maynila. Ang larawang ito ay kuha sa Maynila noong year 2000. Ang dalawang babae ay namasyal at nakiusap sa isang estranghero na kuhaan sila ng litrato gamit ang cellphone ng isa sa kanila. Kapansin-pansin na may isang imahen na mukhang tao ang nakasama sa litrato at nakahawak pa ito sa braso ng isa sa mga babae. Number 3. Ang multo sa Bachelor's Grove. Noong 1991, maraming miyembro ng Ghost Research Society ang nag-imbestiga sa sementeryo ng Bachelor's Grove. Ang sementeryong ito ay matatagpuan sa Chicago at kilala sa isa sa mga lugar na pinamumugaran ng maraming multo dahil sa mga nakaranas ng kababalaghan. Isang miyembro ng grupo ang kumuha ng larawan sa sementeryo. Ayon sa kumuha ng litrato, ay walang ibang tao sa lugar na kanyang kinuhaan. Subalit nang tinignan nilang litrato, ay tila may imahe ng isang tao na mukhang multo ang nakaupo sa isa sa mga puntod. Number 2. Ang White Lady. Isang araw noong 1975, binisita nila Diane at Peter ang simbahan ng Worsted sa UK. Kinuhaan ni Peter ng litrato ang kaniyang may bahay habang nagdarasal. Nang ma-develop ang litrato, ay kapansin-pansin ang imahe ng multo na nakaupo sa likod ni Diane. Nang ipakita nila sa isa sa mga taga-simbahan, ay kinumpirma nito na ang nasa larawan ay White Lady na isang healer na nagmumulto sa simbahan. Number 1. Ang multo sa Oak Grove. Ang nakuhang larawan na ito ay multo na gumagala sa tulay ng Oak Grove, Kentucky. Siya ay sinasabing multo ng isang kaawa-awang babae na itinapon sa tulay. Siya ay pinatay ng kanyang sundalong asawa noong 1960. Ayon sa mga kwento, may mga nakakakita ng multo na naaagnas na babae sa ibabaw ng tulay at minsan ay makikita rin siya sa ilalim ng tulay. Sana ay nagustuhan niyo ang aking kwento. Huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe button para sa mga susunod pang videos. Ako po ay mag-a-upload ng 2 o higit pang videos bawat linggo. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.